Minsan ka na bang sinungitan ng seller? Or yung pag-post pa lang ng seller, may nakita ka ng bawal ng kwentuhan? Di ba ayaw mo nang bumili kahit gaano pa kaganda yung isda niya or kahit anong produkto niya, di ba? So today guys, na-sold out ang ating hybrid rancho. And since madami sila, wala tayong quarantine tank, so lilinisan na lang natin tong tank nila. And then no feeding for the next 3 days. Kukunin natin yung mga lumot for the purpose na wala talaga silang makain. Importante talaga yan. Kasi kahit hindi ka na nagpi-feeding, pero kumakain pa din sila ng lumot, magpupoop sila sa plastic during shipping. And nagkukos ito ng ammonia sa tubig nila. Stress pa sila sa biyahe, stress pa sila sa dumi ng tubig. So yan, lilinisin natin yan. Medyo maging cloudy yung tubig pero lilinaw din yan. Lalagyan din natin ng water conditioner since marami-rami din ang iwa-water change natin. So lalagyan din natin ng asin. Yung paraan ko sa paglagay ng asin is nilalagay ko sa mayroong water flow para mag-distribute ng dissolved na asin. Pwede mo din naman i-dissolve before nyo salin sa tubig. And lalagyan din natin to ng Melafix to kill bad bacteria at ma-disinfect kahit papano. So, ayan, medyo malabo yung tubig, pero after na ma-cycle ang tubig na ilang minutes or oras, lilinaw din yan. So, bakit ba kailangan natin gawin pa to? Pwede naman sabihin lang sa customer na, yes sir, quarantine na yan, pwede na yan. Pero ang dami ng fish keeper or mga negosyante na nawawala sa eksena dahil lang sa mga hindi satisfied na customer or buyer. Kailangan nating tandaan na most of the time, hindi yung produkto mo ang binibili ng customer. Minsan, bumibili sila dahil madali kang kausap, convenient. Minsan, bumibili sila dahil happy lang sila na kinausap mo sila. Kaya mahalaga ang pag-aalaga, hindi lang sa produkto natin, kundi sa ating mga customer din. Ika nga, business is not all about profit. Business is about how to keep your customers. We can't decide for our customers to buy, but help them make an easy decision.